Sa loob ng mahabang panahon, ang ideya ng idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay bahagi na ng iba't ibang kultura at paniniwala ng mga tao. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang idolatry ay ang pagsamba sa mga rebulto o larawan na parang sila ang mga tunay na Diyos. Ito ay labis na kinamumuhian ng Diyos. Sabi nga sa Exodo 20 verse 3-5, "Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos." Pero sa paglipas ng panahon, ang kahulugan nito ay lumawak. Hindi na lamang ito pumapatungkol sa mga pagsamba sa mga rebulto o imahen. Maaari rin itong magpakita sa iba pang mga anyo. Kasama na rito ang iba't ibang gawain at pag-iisip na maaaring maglayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Colossus 3 verse 5, "Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan." Ipinapaalala nito sa atin na ang idolatry ay hindi lamang tungkol sa pagsamba sa mga imahen o rebulto. Ito ay maaari ring magpakita sa ating mga iniisip at ginagawa na nagiging idolatry kapag mas binibigyan natin ito ng halaga kaysa sa Diyos. Ngayon ay narito ang ilang uri ng makabagong idolatry. Number 1, idolatry sa material na bagay o materialismo. Sa ating materialistikong lipunan, isa sa mga anyo ng idolatry ay ang materialismo. Ito ay paghahabol ng kayamanan at mga ari-arian. Ito ay ang labis na paghahangad sa mga bagay tulad ng malalaking bahay, bagong gadget at walang katapusang pamimili. Para bang gusto natin laging magkaroon ng mas marami. Kapag pinahahalagahan natin ang material na bagay kaysa sa espiritual na paglago, maaari tayong mahulog sa bitag ng idolatry. Maaari tayong maging labis na nakatuon sa pagkita ng pera at pag-iipon ng mga ari-arian, at nakakalimutan natin ang tungkol sa mga bagay na talagang mahalaga sa buhay na ito. Sa halip na mapuno ang ating puso ng pagmamahal sa Diyos, napupuno ito ng mga bagay na material. Ito ay paraan ni Satanas para ilayo tayo sa Diyos at ituon ang ating pansin sa mga bagay na walang kabuluhan. Pinupuno ng ating mga puso ang mga closet, hindi ang langit. Ito ang pain ni Satanas at nais niyang nakatuon tayo sa mga material na bagay dito sa mundo at hindi sa Diyos. Number 2, idolatry sa tao. Ito ay ang isang uri ng idolatry na madalas nating hindi napapansin. Ito ay nangyayari kapag labis nating hinahangaan at sinasamba ang isang tao na para bang siya ay Diyos. Maaaring ito ay isang artista, politiko, atleta o kahit isang kaibigan o kapamilya. Paano ito nangyayari? Unti-unti nating binibigyan ng labis na importansya ang kanilang mga opinyon at ginagawa. Iniisip natin na sila'y perpekto at walang pagkakamali. Dagdag pa rito, ang idolatry sa isang tao ay maaaring maging dahilan para maging bulag tayo sa kanilang mga pagkakamali. Dahil labis natin silang hinahangaan, maaaring hindi na natin makita ang kanilang mga negatibong katangian o maling gawain. Mas malala pa na iimpluwensyahan na tayo at ginagawa na rin natin ang mga ginagawa nila kahit ito ay mali, na para bang gusto nating maging katulad nila. Kaya kahit mali ang kanilang ginagawa, ginagaya natin ito. Kaya't mahalaga na tandaan na ang lahat ng tao ay may pagkakamali. At ang tunay na pagsamba ay para lamang sa Diyos sapagkat siya lamang ang perpekto at banal. Number 3, idolatry sa sarili. Ang idolatry sa sarili o narcissism ay isang mapanlinlang na anyo ng idolatry kung saan itinuturing natin ang ating sarili bilang pinakamahalaga sa lahat. Sa ganitong uri ng pag-iisip, naniniwala tayo na tayo ay nakahihigit sa iba at nararapat sa espesyal na pagtrato. Ang ganitong paniniwala ay nagbubunga ng pagmamataas, pagkamakasarili at kawalan ng kakayahang umunawa sa damdamin ng iba. Kapag ang ating sarili ang naging sentro ng ating mundo, nagiging bulag tayo sa mga pangangailangan at damdamin ng ibang tao. Ang ating mga ambisyon at kagustuhan ang nagiging pinakamahalaga at handa tayong isantabi ang iba para lamang makamit ang ating layunin. Ang ganitong pag-uugali ay naglalayo sa atin sa tunay na paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Sa huli, ang idolatry sa sarili ay isang bitag na humahadlang sa ating espiritual na paglago. Sa halip na maglingkod sa Diyos at sa iba, nagiging alipin tayo ng ating sariling ego. Kaya't mahalaga na suriin natin ang ating puso at isipan at iwaksi ang anumang bakas ng narcissism upang tunay na makapaglingkod sa mas mataas na layunin. Number 4, idolatry sa trabaho.
Madalas labis tayong nagiging ambisyoso at binibigyan ng sobrang importansya ang ating trabaho o karera. Para bang ang pagiging matagumpay sa trabaho ang nagiging pangunahing layunin natin sa buhay at nakakalimutan na natin ang ibang mahalagang bagay. Nagtatrabaho tayo ng 8 oras o higit pa araw-araw, hinahabol ang tagumpay at katayuan. Hindi masama ang magtrabaho dahil blessing ito ng Diyos, pero kung dahil sa trabaho ay nawawalan ka ng panahon sa Diyos, kung yung trabaho natin ang nagiging dahilan ng ating kasalanan, ito ay fake blessing at patibong pala ng kaaway. Tandaan, sabi sa Exodus 20 verse 8 to 10, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Samantala habang nagiging idolatry natin ang trabaho, nagugutom naman ang ating mga kaluluwa, kaya tinawag ito ni Solomon na walang kabuluhan. Sabi sa Ecclesiastes 2 verse 21, lahat ng pinagpaguran ng tao ay pinamumuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan, ngunit pagdating ng araw ay iba ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya, ito ay walang kabuluhan. Sa sobrang pagtutok natin sa ating karera at trabaho, nakakalimutan natin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa mundong ito. Ang ating pamilya, ating kalusugan at ang ating relasyon sa Diyos. Kaya't mahalaga na balansehin natin ang ating buhay at huwag hayaan na ang ating trabaho ang magdikta ng ating pagkatao. Number 5, idolatry sa agham. Ngayon, madalas nating sambahin ang agham. Sobra tayong bilib sa galing ng tao, sa natural na mundo at sa siyensa. Kaya't parang nakakalimutan na natin ang Diyos. Tinanggihan natin ang salita ng Diyos na siyang katotohanan. Umasa tayo sa siyensa na ito ang magliligtas sa mundo, pero hindi natin naaalala na ang Diyos ang may kakayahang baguhin ang lahat. Hindi masama ang siyensa, galing pa rin ito sa Diyos. Pero kapag sobra na tayong nagtitiwala, kalimutan natin ang Diyos. Gamitin natin ang siyensya para gumanda ang buhay natin, pero huwag nating kalimutan na ang tunay na pag-asa ay nasa Diyos lamang. Lilipas ang mundong ito at ang lahat ng bagay dito, at tanging kabanalan ang magtatagal. Idolatry sa labis na kasiyahan o pagpapakasasa sa sarili. Ngayon, parang ginagawa na nating Diyos ang mga kasiyahan, alkohol, pagkain, at pornografiya. Ito na ang importante sa atin. Gusto nating gawin lahat ang gusto natin at sinasabi nating malaya tayo. Pero katulad lamang ito ng nangyari sa Eden, kung saan sinabi na magiging parang Diyos tayo. Ang gusto lamang natin ay maging masaya at kontento sa sarili, pero sa paghahanap natin ng kasiyahan, nakakalimutan natin ang mas mahalagang bagay sa buhay. Nagiging alipin tayo ng mga gusto natin at hindi natin alam na hindi ito ang tunay na kalayaan. Ang pagpapakasasa sa sarili ay isang malaking problema. Imbes na maging malaya, nagiging alipin tayo ng mga ito. Kaya kailangan nating isipin kung ano talaga ang importante sa atin at hanapin ang tunay na kalayaan. Kapatid, ang pagtagumpayan ang idolatry ay isang proseso na nangangailangan ng kahandaan, pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Kaya isipin mo ng mga bagay, tao o ideya na labis mong pinahahalagahan. Ano ang mga bagay na inilalagay mo sa itaas ng Diyos sa iyong buhay? Ang idolatry ay isang mapanganib na bitak na maaaring makapagpalayo sa atin sa Diyos at magdulot ng malaking pinsala sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa ating mga idolo, pagsisisi sa ating idolatry, at pagtuon sa ating pansin sa Diyos, mapapalaya natin ang ating sarili mula sa mga gapos ng idolatry at mararanasan ang tunay na kalayaan at kapayapaan na matatagpuan lamang sa Panginoong Diyos.